education, education. Ating salamin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky Gale! Ikaw naman, ba't sobrang ganda, bonggang-bongga. Lahat na yata, hindi ko sa bahay mo, sinuot mo na. Hindi! Green! Alam mo naman, pag ako nag-green, alam mo na yun. Alam ko na yun, manilibre ka after 1 week. After 1 week. Kaya ano namin, pinagpipray, pinapanalangin namin na talagang kahit Oo anong nga. gawin mo, Oo. ay ikaw ay magtagumpay. Magtagumpay, Oo. matupad ang aking mga pangarap para sa kabuhayan ng bayan. Ang bayan, meaning pati. Kabuhayan ng kaban. Okay, Ayan. it's a beautiful Thursday morning, Yes. di ba, Ricky? Ako, March ano na ngayon tayo? 19. Ang bilis. Nako, bilis na. Isang tulog na lang, Oo. weekend na naman. Grabe. Di ba? Oo. Tapos ano tayo, marami tayong kailangan i-celebrate. Ang unang-una dyan, natawa ako nung nakita ko ito eh. Ano? Today is National Stretch Mark Day. Meron palang ganon? Ngayon ko nga lang Ano i-celebrate natin ang stretch marks? Pakitaan nga tayo ng mga chat kung tayo may mga stretch Kaya mark. baka ma-MPRCB tayo. In fairness ha, Oo. tayong tatlo ni Joy, walang stretch sabi nga, marks. bakit Oo. kaya? Ako alam ko bakit ako walang stretch mark. Dahil, ano na banat na yung taba ko. Kasi normally, nagkaka-stretch marks, di ba? Pag mataba ka, Oo. tapos pumayat Pumayat, ka. tapos taba ulit. Tapos taba ulit. So, nagkakaroon. Or pag nanganak ka. Oo. Di ba? Kasi nga, syempre, na-stretch yung Oo. tiyan mo. Kasi Tapos hindi mo nanganak na-mark. ka. Di syempre, liliit. So, kadalasan, maraming nagkaka-stretch marks because of that. Tapos yung mga lalaki naman, yung mga nagwo-workout. Oh, ganun. Di ba? Oo, dito Oo. normally nakikita ko like Ay, may yung dating sun. mataba, Oo, tapos di ba? pumayat, Pag pumayat, ganon. nagkaka-stretch marks sila dito. Pero alam mo ba, yun na nga, sabi nila, genetics daw yan. correct, Kasi halimbawa, oo. mami ko, hi, mami Ian, wala rin stretch Smart, marks. Kahit na oo. sobrang, ang lagi sasabi ng tatay ko dati, ganyan daw ang kanyang balak, ang Wow. bewang. Uso yun eh, di Nung ba? ganyan, Nung nung mga unang 70s, Oo, yan. 60s, Ngayon daw, 70s. isang Pala ka, pala para stretch mark. Pero wala siyang stretch marks. Doon ako nagtataka. Pero si Obet, kalalaking tao, may Yun na nga, stretch kasi sabi marks. ko nga sa'yo, kasi nga pag lumalaki ka, or tapos liliit, Oo. doon nagkakaroon So, ng lumiit stretch si mark. Obet? Ewan ko lang. Parang wala naman ako nakitang trace. But sabi nila, kaya we're celebrating National Stretch Mark Day. Kasi nga, we want to promote body positivity. Yan, At oo. saka self-love. Tama Diba? naman. Ayan, no, ganyan yung mga stretch mark. O Oo. yan, parang nanganak yan. Oo, Yung mga ganyan, tama. kadalasan nakikita ko yan sa mga misis na nanganak na. Pero dapat nga, whatever our body shape is, we have to love ourselves. Embrace it. Embrace it. Oo. Ako, I've learned to embrace every pound of it. Ang hirap kaya magpataba. Ang hirap kaya kumain ng marami. Ang laki kaya ng ginastos ko para tumaba ako ng ganito. Actually, Di ba? O, ikaw, lagi ka na lang diet mode. Hindi O, nga di ba, eh. tipid-tipid ka? Ayan kayo eh. Ayan tayo eh. Alam mo, wala pa ako isang taon dito sa ASPN. Alam mo kung ilan na yung ano ko? Ilan ang 10 pounds na. Ah. Kasi ikaw, ano nyo nang magpataba ka Oo, na magpataba ka. Pero yun na nga, ang sarap kasi kumain din Masarap talaga kumain. Parang there's joy talaga in sharing your food. Sharing your food. Macaroni ni Joy, minahang parang isang buwan na wala Yung pa rin. pandesal, di ba, ni Direk Jonad. Diba? Ayan, yan ang mga yun. little happiness natin. And Oo. when you eat kasi, especially when you eat with family, with your loved ones, it's fellowship. You get Oh, together, yes, oo. kwentuhan, tawanan, Oo, di ba? oo. So talagang ako, I enjoy talaga every minute talaga. And I am thankful kasi may Oo. nakakain ako. Exactly. Yun ang talagang dapat. At saka huwag tayo po mag-aksaya ng pagkain. Ayun na nga, oo, tama, di lalo ba? na ngayon na Lalo di na ba ngayon sabi naman talaga. na magkakaroon ng food shortage. Pero, Oo. inassure naman tayo ng pamahalaan na wala, Wala kompleto naman. pa daw tayo Oo, sa kompleto. basic Kaya essentials. relax. Kalma lang tayo. Pero speaking of- Hector Calma. Yeah. Sino yun? Hindi mo kilala si Hector Calma? Sino? Basketball player yun. 1970s yan. Hindi naman, 1990s yata si Hector Calma. Pero ito nga, going back to stretch marks, Oo. ayan po ay isang badge of honor din, lalo ng mga misis. Misis, So, oo. alam mo, I see a lot of influencers now. Dati, di ba, pinopotoshop. Photoshop, yeah. Ngayon talagang inilalabas Pinapakita, na nila oo. talaga. Kasi talaga namang hindi lahat din nabibigyan ng pagkakataon Maging isang nanay. di ba? Correct. Ayan. Kaya kayo mga mister, huwag nyo nga anuhin, oy, Oo. bakit ganyan katawan mo? Ang dami mo ng stretch mark. Hoy, kung hindi dahil rin sa inyo at Tama. binigyan kita ng panganay, binigyan Oo. kita ng junior. Di ba?
Di ba? Hingi ka ng hingi ng junior, o ito na. Tapos, ngayon sasabihin mo sa akin, bakit nagkaganyan yung katawan ko? Pero sabi na, di ba, Oh. ang true love daw, kahit magka-stretch marks ka, tumaba ka, pumayat, nandyan. Correct. Ikaw pa rin ang pinakamagandang Pero gala. sabi naman nila, ewan ko kung totoo, pag ikaw ay nabubuntis, para to avoid stretch mark or ma-minimize, maglagay ka daw ng coconut oil. Oil, oo, tama, di ba? tama. Sabi nila, pagkaligo mo, Oo. pahiran mo yan ng coconut oil para Oo. makaiwas, makamenos, or mawala talaga. So I don't know how helpful that is. But nevertheless, Oo. Happy National Stretch Marks Day sa inyong lahat. Kasi si Obet, di ba, ang ating pong napakasipag na producer, Oo. nagulat tayo, may National Stretch Mark Oo Day pala. nga. Ayun pala, sineselebrate niya ang kanyang stretch mark today. So, Happy National Stretch May Marks burutan Day kasi to tuwing you. umaga, di Oo ba? nga, kung sino kung sino masasampulan. Okay, sa ating mga tagapakinig sa Radyo Agila 1062, magandang umaga po sa inyo. Sana po kayo po ay mas hindi naiipit sa traffic. Kung naiipit man kayo sa traffic, magbaon maraming pasensya, makinig na lang po sa amin ni Ricky para magandang inyong umaga. Pero ngayon napansin ko na parang lumuwag-luwag na. Di ba? Oo, yesterday Oo. afternoon, parang from here to my meeting sa Mandaluyong, parang 30 minutes Diba? na Yun lang. ang nga nakakagulat Normally, eh. mga 45 Oo. minutes. So, medyo, sabi ko, medyo parang nakikita mo na talagang, may epekto na talaga yung taas presyo ng mga produktong Saka siguro petrolyo. yung 4-day work week din. May 4-day work weekend. Oo, Pero so, kadalasan, Friday, Fridays ano? or Mondays, Oo, di ba? oo, oo. Para hindi magano. But nevertheless, ayun, yun lang ang kumbaga pinakamagandang Yun lang. nangyari Oo. na menos ang traffic, di ba? Oo, oo, oo. Kasi nga, dahil nga sa taas presyo. Anyway, ito na ang ating swabeng pambungad ngayong Thursday. Thankful Thursday pa rin po tayo. Ito nakakagulat ito in a rare moment. Hindi talaga ito inaasahan. Inamin po ni King Felipe VI of Spain ang madilim po na bahagi ng colonial times ng Spain. Di ba tayo 400 years under the rule of Spain? 333. Ha? 333 Almost years. 400 years. Oo, 'di ba? Yung mga fraile, 'di ba? Yung mga Lahat Indio, yan, oo. yung mga Peninsulares, insulares, correct, ayan. 'di ba? So habang nasa isang museum visit daw sa Madrid, sinabi po ni King ng hari Ng Spain, si King ng Spain. Felipe. Oo, si King Oo. Felipe. Sabi Oo. niya, ito, kahit may batas noon Oo. na layong mag-protect, di ba? Oo, yes. Hindi naging consistent daw yung mga nangyayari dahil po sa tahasan sa pag-aabuso. Alam naman po natin yan kasi tayo, di ba? Ang mga Pilipino naging victims rin tayo ng kanilang pag-aabuso. Isipin nyo nung 16th to 18th centuries, isa po ang Spain sa pinakamalalaking empire sa buong mundo. Umabot po sa 5 continents. Kabilang na po dyan ang malalaking bahagi po ng Latin America, including the Philippines, Yes, di ba? Pero kasama po sa history na ito ang forced labor, ito na nga, pagkamkam ng lupa, ayan, mga land grabbing, at karahasan laban po sa mga indigenous people. Eh tayo, daming indigenous people, marami tayong tribe. Ayon po sa hari kay King Felipe, kapag tinitignan ito sa panahon ngayon, hindi na talaga ito may pagmamalaki ang pangyayari noon. Binigyan din niya na dapat matuto po sa kasaysayan at unawaing mabuti ang konteksto ng mga pangyayari noon. Kasi syempre, they felt so supreme at the time. Yes. Conquerors sila di ba? So, naganap po ang pahayag ng hari habang binibisita niya ang isang exhibit tungkol sa mga kababaihang indigenous sa Mexico. Kasama po ang ambassador na si Quirino Ordaz. Pero alam nyo ba na hindi pa rin daw tuluyang nare-resolve itong issue ng Spanish colonial times? Dahil noong 2019, humiling po ng apology ang dating presidente po ng Mexico na si Andres Manuel Lopez Obrador sa mga maling nagawa po ng Espanya laban sa Mexico. Pero hindi yan nagsorry. Hindi nagsorry ang Spain. Dahil dito, hindi na-invite, hindi imbitado po ang hari ng Espanya sa inauguration ng bagong Mexico president na yung kasalukuyang Yes. presidente ngayon na si Claudia Sheinbaum dahil po sa nasabing issue. So dati, di ba, yung mga conquerors like Japan, Yes. di ba? They also came, di ba? They occupied also the Philippines. Pero many years after, tingnan mo, we have strong bilateral relations. Parang nagsisi sila, no? Nagsisi, oo. Pero hanggang ngayon, parang yung mga comfort women, medyo Wala pa rin, oo. parang walang Oo, total yes. apology. Oo, pero ito nga nakakatuwa to si King Felipe. Oo. First time daw sa buong kasaysayan ng Yes. Espanya Yes. na nag-apologize sila. Yeah, oo. Ayun. So, Oo. ay, ang napaka-pogi. Nakita mo, ang tangkad. Tangkad, Ang tangkad niya, Mas no? pogi siguro yung anak niyan.
Hindi, puro babae yata yung anak puro niya. babae ba? So, yung si Princess Ay, Sofia, kasi medyo si Princess Sofia siya yung susunod. Oh. So, actually, siniship siya kay Baron Trump. Oh. Pero proud ka kay Princess Sofia, ha? Oh. Ano siya, military siya. Oh. Military trained, Oo. talagang napakaganda, Oo. lagi nag-philanthropic work. Oo. Kaya swerte naman kung sino yung magiging asawa Asawa. niya. Nakita mo Oo. ba yung mga siniship din kay Baron Trump ngayon? Hindi. Yung anak naman ni Kim Jong-un. Ay, talaga? Ay, yung babae. Yung susunod daw kay Kim Jong-un. Naku, para talaga. baka yun daw yung sikreto para daw magkaroon ng reunification ng buong mundo. Oo, talaga ngayon, 'di ba? Yan ang mga ambisyon talaga ng mga nanay, lalo na pag Oo. ikaw ay kunyari ikaw ay queen o ikaw ay hari. Oo. 'Di ba? Syempre gusto mo mapakasalan mo royalty din Yes. para magsani puwersa. 'Di ba? Yan ang mga Yung unang uso. panahon, Oo, 'di yung ba? mga 'di ba? Let's conquer. 'Di ba? Oo, tapos may babae ba diyan maganda para sa asawa ko, 'di ba? Para Kahit sa nga anak hindi ko. maganda di ba? Yung unang Correct. panahon, di ba? Oo, Basta yung oo. yun yung title nila. Oo. Ito naman, Papi. Okay. Good news sa mga workers po natin and employers dahil nire-launch ng Department of Labor and Employment ang kanilang online legal query portal. Yes, pwede kang magtanong about labor issues online sa query or I'll spell it out ha, para po sa mga nakikinig. query.dole.gov.ph. Again, that's query.gov.ph. Ang platform po na yan ay project ng Legal Service, Public Assistance and Complaints Unit o PACU para mas mapadali ang paghingi natin ng legal advice and guidance. Ano po ba ang pwede nating itanong? Well, tungkol po yan sa sweldo nyo, concerns sa kontrata, workplace rights, at iba pang labor questions. Again, that's from DOLE. Mas accessible, responsive, at digital na serbisyo para sa mga Pilipino, aligned yan sa direksyon ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na gawing digital na ang mga transaction. Pero take note, hindi yan kapalit ng formal complaint ha, para lang yan sa initial advice, Ayun. clarifications at guidance bago ka mag-file ng case kung kinakailangan. At kung gusto mo ng face-to-face, available pa rin ang PACU Desk sa Intramuros, Manila at pwede ka na tumawag sa Dolly Hotline na 1349. Ayan, parang FAQ, frequently asked questions, Yan, di ba? oo. Para website na lang, para hindi ka tanong ng tanong ka, tapos mali-mali mga sagot na Oo, makuha mo. oo. At least yan, di ba, Dole website mismo, kaya totoo yan, hindi yan fake news. Okay, Ricky, Okay. ano nga status ng ating panahon ngayong Thankful Thursday? Ayan, sabi mo kasi, di ba, parang Hanggang Monday, weekend baka pa lang, oo, baka yung lamig na weekend parang- o Monday. Kaya nilabas ko na yung Mga- aking... oo, pagsamantalahin mo na, yung mga layered sweater. na, tsaka ikaw Correct. Oo, ako naka-long sleeves, na, di ba? naka-long sleeves. Dahil patuloy nga na makakaapekto po ang amihan sa bansa, magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and Aurora. Samantala, makararanas po ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan ang Ilocos Region at Batanes. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, asahan naman ang mga localized thunderstorms dahil dito pinapayuhan po ang publiko na as usual mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang pinakamataas na temperatura ngayong araw, naku, tama kaya tapat. Kahapon 28.3, Oo. ngayon 30.3 na Tumaas na. po degrees Celsius na mararanasan mamaya alas 3 ng hapon at lulubog naman ng araw mamaya alas 6, 7 ng gabi. Alas 6:07. Okay, tatlong issues pa rin po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Ito pa rin ang ating super bago yan, itong Oo. ating super panalo news. Kailangan dapat meron tayong pangpalakas, pangpapanalo. Nako, ito tatagos naman daw ito sa ating mga puso. Kasi nga ito maganda itong story, very heartwarming. Oo. It's about 'di ba sabi nga nila, kung ikaw ay meron ka na bang experience na somebody close to you passed away? Passed away. Oo. Yung lola ko pala. Lola's girl ka ba? Lola's girl, oo. Oo. So, ayun talaga, alam ba, ano yun sabi nga nililipas din daw lahat, ano? Pero totoo pala yun, ano? You miss them, even 1 year after, Oo. nananapanaginipan. Pero ikaw, meron ba? Well, I guess the closest aside from my grandparents, my father, my dad died kasi nako 25 years ago na. Pero sabi nga nila, may kasabihan if you can't add more days, make the days count. 'Di ba? Kasi hindi natin alam tama. Buti nga kung alam na natin papano na kunyari merong sakit tapos bilang na yung araw. Then you try to make the days count. Pero mahirap yung aksidente na Ay, yun, biglaan. Diba? Biglaan. Hindi mo nasabing hindi ka mahal mo handa. siya, Correct. hindi mo nasabing hindi ka nakapag-sorry, Correct. no? Oo. Kasi ito yung magandang story, Oo. very heartwarming. Isang anak, nakatira sila sa Amerika. Ang Okay. pangalan niya ay si Chris Soriano. Oo. Pilipino, pero nasa Nasa Amerika Amerika, nakatuloy. Ang nagpatunay po na minsan, ang
pinakamalaking regalo po na mabibigay po natin sa ating mga mahal sa buhay ay oras at mga alaalang nabubuo habang may panahon pa. So, Okay. yun na nga, make the days count. Oo. Ang kanyang ama, si Gerardo Soriano, ay isang US Navy veteran. O, di ba? Naglingkod sa US Navy. Ay na-diagnose po ng stage 4 sarcoma. Isang malubhang uri daw ito ng cancer. So, imbes na malungkot, I'm sure, pero di ba nalulungkot, pinili daw ni Chris at ng kanyang pamilya na gawing celebration of life. Ang Ito yung tatay niya. Oo, ayan. Pogi din Celebration of tatay, ah. life, Oo. correct. Ang mga huling araw ng kanyang ama. So una, isang simple lang hiniling ni daddy, ni tatay. Oo. Sabi ng tatay niya, gusto kong manood ng pelikula, sabi niya. At dahil hindi na kayang pumunta daw sa sinehan, humingi po ng tulong si Chris sa A24 Film LLC. At nagpadala sila ng personal copy po ng pelikulang Marty Supreme para mapanood po ng kanyang ama sa bahay. I guess favorite movie niya ito, Marty Supreme. At doon, nagsimula po ang lahat. From wishes to unforgettable moments. So isa-isang binigyan po ni Chris ng mga karanasang hindi pa nararanasan ng kanyang ama. Wow. Bucket list ng daddy niya. Oy. So, binigyan siya ng isang military ceremony. Sa tulong po ng United States Navy at crew ng USS Midway CV-41. Sa Vegas sila, Ayan, no? sa Vegas. Para parangalan ang 20 years po na serbisyo ng kanyang ama. At bilang fan nga siya ng Eagles, ayan, ang kanyang tatay. Aba, isang dream moment ito dahil front row seats ang binigay kay tatay. Kinikilabutan ako, Oo, Pati. sa Eagles concert sa Las Vegas. Oo. Ang na-experience niya. O, di ba? Ano ba yung mga kanta ng Eagles? Ito. Oh, yan. Oo, Sige. nagbigay siya ng mga Hotel California. Oh. At saka kata yung mga Hotel California. Alam ko Ganun lang ba yun? Yes, correct. Alam ko yun. Oo. At saka yung Take It Easy. O, tapos ayun, aside from that, nagkaroon pa sila ng libreng stay dyan po sa Bellagio, sa Las Wow. Vegas, para mas maging espesyal ang kanilang engranding bakasyon. Wow. So nakapanood siya ng Eagles, Oo. nakastay pa siya sa Bellagio Hotel. May strawberry pa siya. Oh, di ba? Oo. Breakfast sa kwarto na Oo. lang niya. So bucket list. So very touching because the children, si Chris Yes. lalo na, made an effort to fulfill the unfulfilled dreams of the dad. Ang ganda naman So yan, oo. this is Tsaka not... deserve niya, no? Deserve, di ba? 20 years Oo, naglingkod sa nag-service, Navy. ano? Tsaka Oo. siguro he was a very good father kaya Oo. gusto suklian Oo. ng mga anak niya Oo. yung sakripisyo ni daddy. Oh, okay, diba? can you beat my Naku, story? hindi ko alam if I can beat that. Talaga nakakatouch. Kinilibutan yung hanggang mga balahibo ko sa legs. Wala Oo akong nga. balahibo pala sa legs. Joke lang yan. Okay. Ito naman, Pati. Oh. Bakit parang kay Obet na naman to? Kung kalbo ka, kalbo rin kami. Aba? O, bakit? Nako, pendong! Pendong! Oh, so, naalala mo yun? Baka sasabihin mo na naman, hindi mo alam. talaga. Pero alam ko si Balot. Ah, Si Balot, hindi. diba? Ano yung comedian yun? Kami, I remember when you were in high school, pa yung may makita kaming kalbong dadaan. Oh. Pendong! Ayan, dyan Oo. naantig ang puso po ng netizen sa isang video ng pamilya na nagpakita ng totoong kahulugan ng pagmamahal at suporta. Dahil ito, Pati, ha, isang ina na lumalaban sa stage 4 sigmoid colon cancer, aray ko, masakit yun Oh. na sumasa ilalim sa chemotherapy ay handang harapin ang pagkalagas ng kanyang buhok dahil alam naman natin Ayan, epekto na yan. matindi po, ayan, no, Oo. makikita nyo sa inyong mga television sets, no? Ayan po, epekto ng chemo. Oo, nalalagas, Ayan. no? Pero ito hindi siya nag-iisa sa pagpapakalbo. Habang nagpapagupit ang ina, biglang nagulat siya nang kunin ng kanyang anak na si Arel Luzong ang shaver. Naku, teka lang, iiyak ako. Oh. At walang pag-aalinlangang kinalburin ang sarili. Nakita mo ang haba ng hair niya, no? Oo, sinamahan nila yung si nanay. Ayan, sumunod din ang kanyang kapatid na babae na piniling magpakalburin bilang suporta at pagmamahal para sa kanilang ina. Grabe yung kurot sa puso na mensaheng iniwan ng magkapatid na kasama sila sa laban ng kanilang nanay. Ayan, one for all for one, di ba? Ayan, kaya nanay, magpakagaling kayo at sana po talaga malampasan po nyo yung sakit po ninyo. oo, Ayan, diba? si nanay. Okay. Di ba, tutubo yan. Ayan ang natin, ang panalangin natin. Oo, tumubo at gumaling siya. maging Oo. magkaroon ng kalusugan, nabuti ng Yes. sugat. Ang ganda pa rin niya, Di ba? Oo. Oo. Actually, sa Amerika, ang daming ganyan, nag-viral na yan dati. Pati mismong mga
yung mga mismong hairdresser. Yeah. Pag nalaman nila na may chemo pala yung Oo, effect, nagpapakalbo rin sila. sila mismo nagkakalbo. Tapos sila, they try to make it a fashion statement, Oo. di ba? Yung mga iba, yung scarf, di ba? Oo. Yung paglaro nila, yung turban, Diba? para at least binamatch nila sa kanilang Mga damit. outfit, Outfit. yan. Para hindi sila, para just to lift also your spirits, Oo, di ba? tama, Para tama. hindi ka masyadong na nagmumuni-muni, yung you feel sorry for Oo. yourself, di gawin mong fashion tama. statement. Oo. Okay, ito na po. Ayan, nako, ito, magandang balita po. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang 59 pesos and 52 centavos. May paglakas ng 28 sentimo, 28 centavos po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Martes sa halagang 59 pesos and 80 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara sa iba pang mga currency. Sa Japan yen, 37 centavos, euro, 68 pesos and 93 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos and 62 centavos, at ang Saudi Riyal, 15 pesos and 91 centavos. Gaya nga ng sinabi ko, ang source po natin ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, Ricky Girl, ano ang ating mga issues ngayong Thankful Thursday? Take it away. Ito, may pagiging thankful din tayo dito sa unang issue natin, dahil iniutos nga po ni President Bongbong Marcos sa Department of Transportation o DOTR na suspendihin ang pagpapatupad ng fare hike. Magiging masaya yung guest natin kahapon, si Oo. Madam Elvira ba? Si Ma'am Elvira o Oo. Medina dahil sa Lunes Oo. pa daw ang kanilang meeting. Oh, diba? Oo. Ito po ay sa kabila ng inilabas na updated fare guide ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board or LTFRB para sa mga provincial public utility buses. Ano ba ang reaction naman ng ating mga provincial bus? Tanungin po natin mamaya si Alex Yage, ang Executive Director ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng mga panlalawigang bus or bus sa Pilipinas Incorporated. At saka naglabas si President BBM na ano daw magbibigay ng mga libre na sakay sa MRT. Libreng sakay, tsaka correct, LRT. Tsaka yung mga sasakyan, siguro yung mga bus nila ilalabas. Oo. Pero sa dami nagsasabi, nako, ginto na, naging bato pa. Para sa mga ano naman, para sa mga transport. jeepney drivers, Oo, di ba? oo. Sabi nga nila, 2 piso hinihingi nila, Oo. piso lang. Tapos, akala nila effective today, Oo. binawi. So, Oo. both sides, no? Kaya kailangan... Ang hirap yung balance Correct. minsan. At talaga, I don't want to be in the shoes of the President. Ako din. Oo, wala akong balak Actually, talaga. hindi na tayo tatakbo. Oo, wala. Gusto ko lang maging first lady. Teka lang, Teka lang, i-atras naman natin yung ating kandidato. Ikaw, President, Vice President. Ayoko. Diba? Sakit sa ulo. Okay, issue number 2 naman po natin. Nagsumite na po ng formal na sagot si Vice President Sara Duterte po sa 2 impeachment complaints na inihain po laban sa kanya sa House Committee on Justice. Sa kasalukuyan po, 2 sa 4 na impeachment complaint ang nananatiling dinidinig ng Justice Panel matapos isinantabi ang una dahil po sa 1-year bar rule at bawin ang ikalawang reklamo. So sinabi naman po ng kampo ni VP Sara na double standard ang Justice Committee matapos na umusad ang reklamo laban po sa Vice President kumpara po nga kay Pangulong Bongbong Marcos. So tatalakayin po natin itong isyong ito, no? At marami pang mga political issues. Makakausap po natin ang ating suke, walang iba kundi si Professor Froilan Calilong, ang ating political analyst at professor rin po siya sa UST at director po ng Local Government Development Institute. Yan po ang ating issue number 2. Issue number 3, Ricky Girl. Samantala naman, sa gitna po ng panukalang 4-day work week, tumitinding inflation at sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin, lumalakas ang panawagan ng mga manggagawa para sa sapat na sahod at proteksyon sa trabaho. Kasabay po ito, isinusulong din ang flexible work scheme sa pribadong sektor na may pangambang makakaapekto naman sa benepisyo at seguridad sa trabaho. Yan nga, ang dami ng kinakabahan sa namawalan ng trabaho ngayon. Wag naman. Dagdag pa rito, inaasahang pagdami ng OFWs na uuwi mula Middle East ay maaari magdulot ng mas matinding kompetisyon sa lokal na trabaho. Siyempre, Yan, oo. upskilled na yung mga yan, no? Siyempre, Sa harap ng mga isyong ito, mahalagang marinig ang panig ng TUCP kung paano mapapangalagaan ang kapakanan ng ating mga manggagawang Pilipino. Kaya naman, makakapanayan po natin mamaya ang tagapagsalita rito na si Carlos Miguel Oñate. Onyate. Yan po ang 3 issues po natin ngayong siksik na Thursday. At bago kami mag-commercial break, ito po ang ating question of the day. Sa gitna po ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng langis at pangamba ng mga commuters at mga tsuper, ipinag-utos nga na ating Pangulo ni PBBM ang pagsuspindi po ng PUV fare hike. Dapat effective today pero stop muna, walang galawan muna. Isang hakbang po na layong maibsan ang bigat sa bulsa po ng publiko. Ngunit, sapat na nga ba ito bilang solusyon?
o isa lamang itong pansamantalang ginhawa sa harap po ng mas malalim na krisis sa transportasyon? Kaya ito po ang aming question of the day. Ayan, madali lang ito. Ano po ang inyong pananaw sa pagsususpindi ni PBBM sa PUV fare hike? Ayan, kayo ba ay sang-ayon o kayo ba ay kontra at bakit kung kaya nyo sagutin yan? Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account at hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw. Oras! Alas 8:32 na po ng umaga. Alam niyo po ba na sa dami ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli! Alas 8:33 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong araw ng Huwebes. Thankful Thursday, March 19. Sinuspindi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng pamasahe ng ilang uri ng public utility vehicles na una nang itinakdang ipatupad simula ngayong araw. Ayon po sa Pangulo, ginawa niya ito dahil hindi na dapat higit pang mahirapan ang mga commuter na karamihan ay mga manggagawa o mag-aaral ngayong nagpapatuloy pa ang sigalot sa gitnang silangan. Magpapakalat ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery rider para matiyak na masusunod ang suspension order ng Pangulo. Kasabay nito, tiniyak naman po ni Pangulong Marcos na bibigyan ng pamahalaan ng karagdagang suporta ang mga operator at driver. Narito po ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga, may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Tinig po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-utos rin ang Pangulo ng mga libreng sakay sa buong Pilipinas para mabawasan ang gastos ng mga commuter. Magbibigay rin anya ng diskwento ang Metro Rail Transit at ang Light Rail Transit. Inahanda na rin po anya ang diskwento sa mga toll road. Binatikos po ng Transport Group ng Piston at Labor Group na kinusang Mayo 1 ang direktiba ng Pangulo. Hindi na nga nila sapat ang piso hanggang 2 pisong dagdag sa pamasahe pero binawi pa ito ng pamahalaan. Itutuloy ng Piston kasama po ang bagong alyansang Makabayan ngayong araw ang kanilang 2 araw na kilos protesta para ipanawagan ang pagbabasura sa value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang pagbabalik rin sa presyo nito sa 55 pesos per liter at ang pagtataas ng pamasahe ng lahat ng public utility vehicle ng 5 piso at ang pagpapatupad ng 1,200 peso wage increase para sa lahat ng manggagawa. Samantala, dederecho na sa Malacanang para lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng emergency power para suspindihin o bawasan ang mga fuel excise tax. Inanunsyo po ni Senate President Vicente Sotto III sa plenaryo kahapon na pinagtibay ng Kamara de Representantes ang bersyon ng Senado ng naturang hakbang ang Senate Bill number 1982. Dahil dito, hindi na ito idadaan pa sa Bicameral Conference Committee. Oras po na malagdaan at maging ganap na batas, inaasa magre-resulta ito sa My Piatos. For me, iba ka talaga. Deliciously cheesy, deliciously light. Yung crunch, yung flavor, I can't get enough. My one and only Piatos. Gusto mo? na maaring abutin ng 30 hanggat 45 araw para tuluyang makita sa presyo sa mga gasolinahan ang epekto ng pagbabawas sa excise tax.
Personal naman pong sinilip ni Pangulong Marcos ang presyo ng mga bilihin sa Agora Market sa San Juan City kahapon para tiyaking hindi sinasamantala ng mga vendor ang krisis. Inabisuhan po ng Pangulo ang publiko na iwasan ang labis na pag-iimbak o ang hoarding ng food supply. Tiniyak niya na may sapat na stock ng pangunahing bilihin ang bansa, kabilang po ang bigas. Ang akin lang dyan, napanood ko si Senator Amy Marcos So syempre, di ba, we know that she's the number one critic of the president, even if that's her brother. Sabi niya, parang bakit hindi ba nag-usap? Sana nga, hindi nag-anunsyo muna ng LTFRB. Nagtataka siya, hindi ba nagsabi ang LTFRB sa Pangulo na itataas ang pamasahe? So tuloy, ang daming nagalit. Kasi nga, umaasa na yung mga PUV that's effective today, tataas. Tapos binawi nga ng Pangulo. Sabi naman ng Pangulo, hindi niya alam. Nalaman na lang daw niya sa news. So, nalaman lang niya sa balita. Yes. So, hindi, apparently, hindi nag-uusap ang kaliwat ng kanang kamay. Sinasabi naman ni, ewan ko, anong mangyayari ngayon kay Chairman Vigor Mendoza or kay Secretary Lopez. Kasi hindi umabot sa Malacanang. Kaya binawi kaagad ng presidente. Dapat may sila man lang, no? Group chat. Wala pa kayo silang GC sa Viber man lang. Feeling ko wala. Kasi otherwise, di ba? Otherwise, if the president knew na maglalabas ng anunsyo ang LTFRB, then he would have said, no, don't announce because, di ba, it's not the right time. Sabi nga ni Madam Elvira kahapon, di ba, hindi sila sumangguni sa kanila. Correct. And that's part of the process, di ba? Na dapat may meeting, di ba, ng mga stakeholders. So ano yan, para minadelay na lang ng LTFRB, ewan ko, para baka- siguro mapatahimik yung Again, di ba sabi ni sector, Elvira, no? politics, di ba? Sabi niya, alam niya, pero ayaw niya sabihin, pero sabi niya, Pero sinabi niya. politika. Sabi niya, politika. Okay, Ricky. Anyway po, magpapatuloy na sa mas malalimang presentasyon at pagbubusisi ng mga akusasyon laban kay Vice Presidente Sara Duterte ang proseso ng impeachment laban sa kanya. Ito ay matapos ideklara kahapon ng House Committee on Justice sa sapat ang mga batayang nakasaan sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Susunod na hakbang para sa House Committee on Justice ang mismong pagdinig na itinakda sa March 25 kung saan inibitahang dumalo si VP Sara. Inihayag po ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang mosyon na ideklarang sapat sa batayan ang ikatlong reklamo habang si Deputy Speaker Janet Garin naman ang nagmosyon para sa ikaapat na reklamo. Dahil parehong nasigundahan ang mga mosyon at walang tumutol, idineklara ni Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro na sapat ang mga batayan. Nauna nang sinabi ni Luistro na diretso ng tatalakayin ng panel ang kasapatan ng batayan dahil tinalikuran ng mga petisyoner ang kanilang karapatang sumagot. Narito pong pahayag ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Today's agenda is simple, yet heavy with consequence. We reiterate that we are not here to decide guilt or innocence. Hindi po ito paglilitis. Hindi pa. We are here for one question. Isang tanong lang. May sapat bang batayan para ituloy ang proseso ng impeachment? That is the only question before us today. Are there sufficient grounds to proceed? Sufficient grounds. That is the question. Wala nang iba. Let us be clear. Today is not about judgment. Today is about justification. Sa ilalim ng House Rules sa 19th Congress na pinagtibay ng 20th Congress, partikular ang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, may 5 hakbang na dapat sundin. Una po, paghahain ng mga reklamo at pagpasa nito sa Committee on Justice. Sumunod ang pagtukoy ng kasapatan sa anyo at ilalaman. Samantala, susundan po ito ng pagtukoy ng kasapatan sa mga batayan, pagdinig naman sa paghaharap ng ebidensya, memoranda at mga saksi, at last but not the least, pagbuo ng ulat at rekomendasyon. Matapos ideklara ng komite na sapat sa nilalaman ang mga reklamo noong March 4 at ngayon ay sapat din sa mga batayan, lilipat na ang proceedings sa ika-4 na hakbang. 2 po sa 4 na reklamo ang nananatili sa jurisdiksyon ng Justice Committee matapos isantabi ang unang reklamo dahil sa umano'y paglabag sa 1-year bar rule habang inurong naman ng mga petisyoner ang ikalawa. Lahat ng 4 na reklamo ay naglalaman ng mga paratang na kahalintulad na nabigong impeachment attempt noong February 2025. Mula sa paratang ng paggamit ng confidential funds, mga banta laban sa mga matataas na opisyal, panunuhol at iba pang posibleng paglabag sa 1987 Constitution.
Bukod po sa March 25, magsasagawa rin ang pagdinig para sa presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa April 14, 22 at 29. Ayan. So, ayan. Maasahan natin, no? Mukhang tuloy na nga, no? Yung pagdinig nila dyan po sa impeachment trial ni VP. Vice President Sara. So, marami na nga tayong problema. May impeachment pa tayo. Tapos Diba? may flood control pa. Dagdag. Okay, oras. Alas 8:42 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Nako, makakausap po natin si Ginoong Alex Yage po, ang Executive Director po ng mga provincial buses po, no? Anong effect nito dahil sinuspindi muna. Akala natin today effective na yung fare hike pero wala. So si Alex Yage po ang ating makakausap, nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:45 na po ng umaga. And this Women's Empowerment Month, aarangkada na po ang ganda at negosyo para sa lahat ng womenpreneurs na tuloy-tuloy ang hustle saan man makarating. Flash Express ang kapartner mo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ang oras muli, alas 8:45 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Alex Yage, ang Executive Director po ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Alex. Welcome back po sa ASPN. Long time no see. Good morning, sir. Magandang umaga po, Ma'am Pat, Ma'am Ricky. Magandang umaga po. Good morning Okay, po. Sir Alex, nako, sabi ko nga kay Ricky, ginto na, naging bato pa. Dapat effective today po, no? May pag-itaas po ng provincial buses, yung pamasahe. Ano po ang reaction po nyo dito na pinasuspindi muna ng ating Pangulo? Actually, Ma'am Pat, yung sa provincial bus po, nung Friday last week pa po namin na-implement. Lumabas na po yung decision, nauna na po yung sa provincial bus noong March 13 at na-implement po namin noong Sabado, Itong noong Sabado. March 14. Okay. Ngayon po ay supposed to be ngayong araw na to. Ngayon po yung implementation naman ng mga city buses, yung mga jeepneys, mga TNVS, Oo. yung mga iba pang modes of transport ngayong araw na to. Oh. Hindi na po namin naipatupad yung mga para sa ngayong araw. At yung sa provincial bus naman po, ngayong natanggap na po namin yung order, kagabi po, ngayong umaga po ay pinabalik po na pagpamasahe po. So balik pamasahe. So, noong March 14, nakapagtaas kayo ng pamasahe, umabot lang ng 14, 15, 16, 17, 5 araw. Tapos today, ano na naman po, balik po kayo sa presyo po ng bago po, no? Nagkaroon ng sigalot dyan po sa Middle East, correct? Tama po. Okay. Bumulot na po kami sa dating pamasahe po. Okay, sige, oo. Ano naman po reaksyon ng mga ng ating mga bus drivers po sa pagbabalik po ng pamasahe po ngayon? Alam po ninyo, Ma'am Pat, sa provincial bus operator po kasi, pag nagtaas po yung halaga ng krudo, hindi po yung driver at saka konduktor ang nananagot po niyan. Operator. Ang nananagot po niyan ay ang operator. Kasi ang sweldo po ng driver konduktor po sa amin ay fixed rate plus performance based. Hindi po kami katulad ng jeepney na sa kanila po ay boundary system. So pagka ang jeepney po, pag nagtaas ang halaga ng krudo, ang sumasagot po ng pagtaas ay yung driver mismo. Kabawasan po sa driver yon. So magkaiba po kami ng pasahod sa kumpara sa jeepney. Kaya po, pagka hindi po apektado ang sweldo ng driver-konduktor pagka nagtaas ang halaga ng krudo sa provincial bus po. So kayo, sir, ano po reaksyon nyo? Nalulungkot po kami at yun sana nga po ay nananawagan po kami sa Pangulo na kung pwede po nila i-review yung lumang pamasahe. Ang alam po ninyo, Ma'am Pat,
ang halaga po ng crudo, more than 50%, 100% po ang increase eh. Oo nga eh, Dahil correct. po, nabibili po namin ng 50 pesos po yan. Oo. Bulk order, cash. Pag bumuli ho kayo ngayon, today po, ang delivery today, pag umorder ka ng 12,000 liters, 14,000 liters, 108 pesos po. Wow. Meron pong 110 pesos. Oo. Pag sa probinsya po ay 115, may 120 Correct. pesos na Oo. per liter. Oo. Kaya kung malayo po yung biyahe ninyo, hindi po nakakasiguro na baka magkaroon pa ng crudo doon sa inyong pupuntahan. Correct. Example po, kung pupunta kayo ng Mindanao, Mm. kailangan po mag-refuel kayo sa Bicol. Oo. Mag-refuel ka sa Visayas para yung bus na yon makarating ng Mindanao. Mindanao. So, kailangan po ang ordering po namin ay bulk order. Correct. Para Oo. dun sa istasyon, kung saan po kami magkakarga, sa Bicol Oo. o sa Visayas, meron po kaming Stock. nakalaan na crudo Oo. doon. Oo. Para pagdating ng bus doon, meron po kami magagamit na crudo. Correct. Oo, Sir Alex, ang mga provincial buses ba, kayo ba ay nakakatanggap rin? Mga bus operator, kayo rin ba ay nakakatanggap ng ayuda mula po sa pamahalaan? Kasi alam namin, noong isang araw, yung mga tricycle drivers, tapos nangako naman ang presidente ngayon, pati yung mga jeepney drivers at operators. Kayo po mga bus operator, kasi siguro tingin po sa inyo, mayayaman po kayo kasi dami-dami nyo po mga bus. Pero kasama rin ho ba kayo sa pagbibigay po ng ayuda? Anong tulong po ang binibigay po sa inyo ng gobyerno sa mga panahon na ganito? Mampad, dalawang klase po ayuda na binibigay po sa mga bus operator. Mga nakaraang may mga problema Oh. ay isang one-time na ayuda na 6,500 pesos per unit po yan. Kunyari, ang prangkisa ninyo 100 units ang nakarehistro, ang ayuda po na binigay noong araw ay 6,500 bawat isang unit na nakarehistro doon sa inyong prangkisa. Okay. Bukod doon, ang pupunta po yan sa operator. Opo. Bukod po doon, nagbigay po sila ng mga selected na mga driver ng 5,000 pesos para sa mga selected na mga driver. Pero nais po namin na ipaalam din sa pamahalaan, lalo na sa ating Pangulo, na sa bus po, 2 tao po yan isang driver, isang konduktor. Correct. So, hindi ho kami katulad ng jeep na driver lang Oo. o taxi driver lang. So, kung bibigyan ho natin ng ayuda yung driver lang, paano po Lugi. yung konduktor? Oo. Dalawa po kasi sila dyan At saka bukod po doon, meron pa kaming mga dispatcher, Oo. ticket seller, may mekaniko po pa kami doon sa aming garahe. Correct. So, marami po kaming tao. Sa bawat isang bus po, mga 4 o 5 tao po ang kailangan namin para makabiyahe po kami ng Oo nga. efficient po. Correct, oo. Kasi I was going to ask, Sir Alex, kung parang hindi naman makatwiran, hindi equitable, kasi yung bus driver lang ang nakakatanggap ng ayuda. Sabi nyo nga, mga 4-5 tao ang bumubo para makalakbay, itong bus. Ano po ang sa tingin nyo po ang makatwiran na hingin po sa gobyerno? Ito na po, nagsabi na po si Senate President Tito Soto na ihatid na yung batas para pirmahan na lang po ng presidente para po matanggal yung excise tax. Pero sabi nga nila baka 30 to 45 days pero bago pa mabawasan. In the meantime po at hindi pa na-anunsyo ng presidente kung kailan pwede magkaroon ng fare hike, anong klaseng tulong po ang hinihingi po ninyo para maibsan po itong dagok na dulot po ng gulo dyan sa gitnang silangan? Mampat, mabuti po na itanong po ninyo yan. Kasi po, 2 klase po ang serbisyo ng mga provincial buses po. Isang ordinary bus, ito po yung non-aircon. Correct. At mga aircon buses po. Opo. Siguro po, kung talagang kailangan talagang ibaba, ang gawin po nila, kasi po yung ordinary bus, karamihan po ito yung nasa probinsya. Ito po yung mga ginagamit ng mga ating mga kababayan,
magdala ng kanilang mga kalakal, Oo, mga manok. paglipat-lipat sa mga probinsya. Opo. So, yun po ang ginagamit. So, siguro po, ito na naisip na po namin, pwede po nila babaan yun eh. Ibalik nila sa dating pamasahe. Pero yung aircon budget po, wag na po sana nilang gawin. Kailangan po namin ng fair increase ng aircon. Kasi po, yun naman pong mga pasahero na willing, may kakayahan naman kakayahan. magbayad ng aircon. Oo. Di option po nila yun. Di sa Opo. aircon po sila sumakay. Oo. Pero mas mataas po pamasahe. Oo So nga yung mga naman. kailangan po magtitipid. Oo. So, meron po naman Sa sila masakyan na ordinary bus, non-aircon. Oo nga. So, siguro yung panawagan po namin, yung mga ordinary, pwede po nilang i-roll back para merong available na masasakyan yung ating mga kababayan. Oo. Yung aircon, Oo. pabayaan na nila na ma-increase yung pamasahe. Depende na po yan sa mga pasahero na may kakayahan naman magbayad Oo. para naman po hindi po kami malugi. Kasi po, ang road expenses po, cash po yan lahat eh. Yung crudo, sweldo ng tao, at saka yung toll fee, terminal expenses. Oo. Ito po yung pag bumiyahe po kayo ng bus, ito yung direct expenses po ninyo. Isama po natin yung halaga ng baterya, goma. Opo. Ito direct expenses po yan. Oo. At saka 3% common carrier tax. But aside from that po, meron pa kaming indirect expense. Oo. Meron kaming garahe, meron kaming terminal. Marami kaming mga admin na mga personnel. Opo. Mga inspector, ticket seller, mekaniko. So ang mangyari po niyan, indirect expenses po yan. Aside from that, yung bus po, kahit hindi po namin ginagamit, binabayaran po namin ng annual registration po niyan eh. Oo. Register sa LTO, insurance. Opo. Gamitin po ninyo o hindi para ma-maintain po ninyo yung effectivity ng prangkisa nyo. Pinabayaran po ninyo yan. Correct. Oo. So, yun po ang kailangan maintindihan po ng pamahalaan na aside from the direct expenses, meron po kami indirect expenses Ayan. na malaki din po. Okay. Ang kawawa po nito, yung operator na maraming utang. Ayun. Kasi pag kulang na, ang unang magsasuffer dyan, ang makukulangan, yung pambayad ng utang, yung amortization. Yeah. At malamang ho yan, makikiusap po kami sa mga nagpautang sa amin na bigyan muna kami ng bayaran muna namin, interest muna. Huwag muna namin bayaran yung principal. Katulad nung nangyari nung pandemic po, Pandemic, yun na nga. nakiusap kami sa mga bangko, bayaran muna namin yung interest. Principal, interest. Instead of principal. Oo. Lalaki po yung interest expense po namin. Okay, Sir Alex, tama rin po yung sinabi ni Sir Alex, ni Pat P, sabi mo nga, mukha kasi mayaman yung mga operator, ang daming fleet ng buses, Pero talaga naman lahat po, parang nung pandemic nga, sabi ni Sir Alex, lahat naman apektado, mayaman ka man o mahirap. Lalo na po kayo, nga siguro hindi nasisilip ng pamahalaan natin, Kaya bigyan po natin siguro ng numero. Dahil nga po, 75 pesos to 80 pesos per liter na po ang itinaas po ng diesel. Pero yung pasahe nga po, pamasahe, is the same pa rin. Ito nga, bumalik po ulit. Sabi nyo nga, i-exempt na lang yung mga ordinary buses, Ito po ba kung tuloy-tuloy po yung pagtaas pa rin ng mga expenses ninyo na hindi po talaga medyo na-acknowledge ng pamahalaan, na medyo hindi nasisili po. In addition to that po, yung dagdag nga po ng fuel prices. How sustainable is it po, sir, for the bus operators to actually continue operating? Meron na po ba kayong mga nababalitaan na pwede nang tumigil? Sabi nyo nga, may utang na operators. Kung ganito po na parang hindi tugma yung pagtaas po ng presyo ng langis sa inyong operational costs, paano po yung long-term po na sustainability po ng inyong transport sector? Marami na pong mga bus companies po na nagbawas ng biyahe. Ayan, oo. Marami pong alam na mga city operators na tumigil na ng biyahe. Kasi hindi nila, lahat po yan, cash po yan eh. Crudo, wala pong utang ngayon yan. Sweldo ng tao, hindi mo naman pwedeng i-hold yung sweldo ng tao. Yung toll fee,
advance payment pa po yan. Kailangan mag-deposit na po muna sa RFID mo. account bago mo gamitin. Oo, correct. Advance payment po yan. Oo. So, aside from that po, ay kailangan i-register na namin. Buwan-buwan, i-register namin yung bus. Merong may insurance po yan, registration fee. Kailangan para ma-maintain po namin yung prangkisa namin. Marami po kami ginagawang paraan po para makapagtipid po. Number one, nakiusap po kami sa mga pasahero na 5 minutes before departure po namin papaandarin lang yung aircon. Para makatipid kami sa krudo. Pangalawa, pag along the way po, may meal stop po kami, mga 20 minutes po yan, 30 minutes. Napababayin muna yung mga pasahero, pakapatayin namin muna yung makina para kasi Walang bawat idling. isang minuto po na na nakahinto po yan, idling. Oo. So, kumakain po na Oo. Sir Alex? Naku, Nawala si Sir Alex. nakiusap kami sa pasahero Oo. na yung mga operational na issues na yan, i-implement namin. At Correct. saka, ang provincial bus po kasi may schedule po na hinahabol po yan eh. Yeah. Pag Pero- sinabi nyo alas 5, alas Oo. 6, Oo. yung In iba po punto. yan Sir Alex? Manila to Clark. Oo. From the provinces, papuntang Naiya. Oo. So, pag sinabi namin alas 6 ang schedule ho niyan, kahit na lima lang ang pasahero niyan, 10 lang. Larga Magkano na. po yan? Oo. Lugi Kaya din, nga, ano? Sir Alex, Yung pasahero po niyan, meron bang hinahabol na oras? correct, oo. Yung ferry. Oo. Sir Alex, ito po. Kailangan maabutan namin yung schedule ng ferry. Kundi Yeah. maiwanan ka sa ferry. Oo nga, kaya Isang araw nga. ka maghihintay doon sa puerto. Kaya nga. Kawawa po yung pasahero. Oo. Pero Sir Alex, ito na, no, bilang huling katanungan ko na lang po. Sa susunod na buwan, in a few weeks, no, alam naman po natin yung long holiday, no, yung religious holiday po. At sabi nyo po, if I'm not mistaken, a few times before, nabinggit nyo, isa to sa mga peak season ninyo, no, kasi nag-uuwian talaga ng probinsya. Ano po ang tansya nyo pong mangyayari ngayon po pagdating po ng religious holiday na yun po, Semana Santa? Magkakaroon ho ba ng dagsaan pa rin po sa mga bus terminal? O nakikita nyo po medyo matamlay ang negosyo ngayon? Actually po, yung mga regular schedule po, yung mga luxury bus na mga super deluxe bus, pagdating ho ng ngayong panahon, fully booked na po yung yung mga biyahe po niya sa Holy Week. Oh. Ang mga available na lang po, yung mga regular aircon buses at saka yung mga ordinary buses na binigyan po kami ng special permit ng LTFRB. Oh. Para kung sakali po dumuksa po yung pasahero, ay magagamit namin yung mga buses na under special permit. Pero makikita naman po ninyo Oh. pag dumaan po kayo sa kalsada po ngayon, papuntang probinsya, matamlay po. Pati po yung mga pribadong sasakyan ay kakaunti mo na biyahe. Oo. Makikita ninyo sa mga milk stop, ay kakaunti din ng mga pumakain sa mga restaurant. Marami pong nakabahay na lang kumakain, hindi na lumalabas. So, ang mangyayari po niyan, pagka wala pong transportasyon, hihina po yung ekonomiya natin. Hindi po Okay. gagalaw. Okay. Sige Ang po. mangyayari po niyan, Oo. ang apektado po yung buong bansa. Oo nga. Nako, sige po, Sir Alex, syempre po, no, kami po ay, naintindihan namin po, no, kung saan kayo nanggagaling, naintindihan rin po namin yung mga pasanin rin po ng ating mga mananakay. So, kailangan po talagang mahanapan po ng balanse at tulong mula sa gobyerno talaga para po yung lahat ng sektor po ay matulungan. Maraming salamat po, Sir Alex. Sa susunod po muli. Thank you, sir.
Salamat po sa pagkakataon, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, salamat po. Ayan po si Ginoong Alex Yagi, ang Executive Director po na nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas. At ang oras po, alas 9:04 na po ng umaga. As Kings Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. Ang Kings Empire Corporation 7th Anniversary Celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya, Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo ng 1 milyon na cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes, makakatanggap po ng business package mula po sa Kings Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH Kings Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:05 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap na po natin ang ating suki rin, si Professor Froilan Calilong. Pag-uusapan natin itong nabibinbin na pong impeachment trial po dyan ni Vice President Sara sa pagbabalik po ng ASPM. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPM. Oras! Alas 9:07 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC! At ang oras muli, alas 9:07 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Professor Froilan Calilong, ang ating political analyst. Professor po mula po sa University of Santo Tomas at direktor rin po ng Local Government Development Institute. Magandang umaga po, Prof. Welcome back po sa ASPN. Good morning, Thank you Prof. so much. Good morning po at good morning po sa lahat ng ating mga manonood. Oo, okay, Prof. Ito, kaya po kami ay tumawag sa inyo para po to get po your very incisive analysis dito po sa nangyayari naman po sa Kamara de Representantes, no? Inano na, mukhang tuloy-tuloy na po, no? Ididinig na po ang mga impeachment complaint laban po kay VP Sara. Ang aking unang katanungan po, sa tingin niyo ho ba napapanahon? Ito ba ay politically motivated o meron talaga pong basehan para po ipagpatuloy itong impeachment complaint laban po kay VP Sara? Well, number one, we are actually living in some extraordinary Correct. times with some extraordinary consequences, no? And ako I totally agree, no, that right now, no, ito nga nandun din dun sa reply ni VP Sara, that rather than focusing on a political process like an impeachment, I think mang binabanggit lamang niya rito is yung dapat resources at yung dapat mga siguro oras ng ating pamahalaan dapat nakaangkla masyado ngayon or nakabuhos dapat doon sa pressing needs ng ating mga kababayan. And I think this is what should resonate right now. But of course, we cannot also stop na rin siguro because alam naman natin yung decisiveness ng lower house to really continue with this impeachment is really very obvious, ano, and nakitang-kita naman natin na talagang nandoon yung concerted effort on the part of especially the members of the Justice Committee na talagang ituloy yung impeachment complaint even if there are sectors in the society right now that are already feeling the pressure. And I think this is something naman that I think they never foresaw when they were laying down the foundations of this impeachment complaint and eventual impeachment trial. Hindi naman siguro nila tinake into consideration itong mga external factors na kagaya na nangyayari ngayon. Kaya, kumbaga para sa kanila, walang ibang measure kundi talaga ituloy yung napipintong paglilitis sa ating ikalawang Pangulo. Okay. Okay, Prof. Ito na nga, nagbigay na rin ng kanyang
saloobin si VP Sara, no? Double standard nga daw ang House of Representatives dahil po yung kay Pangulong Marcos, mabilis po na-dismiss yung impeachment complaint. Samantalang siya, 'di ba, parang tuloy-tuloy nga. I was just curious po, no, under po ba the constitutional law, meron po bang the same threshold po ang mga inihahaing reklamo laban sa presidente at laban sa vice-presidente? And do you believe may double standard nga po naganap dito po kay, sa kaso po ni VP Sara at ng ating PBBM? Well, number one, there is really no specificity, no, with regards to the magnitude of the cases. No, at the end of the day, it really will boil down to the substance. No, yung sustansya talaga ng mga probable cause, ng mga naunang naisampa ng mga impeachment complaint. No, and the reason why I believe na madaling na-dismiss yung kay Pangulong Marcos is primarily because it has a very, very weak impeachment complaint to begin with, no? And necessarily, kung mahina talaga yung impeachment complaint na yun, talagang hindi ito sabihin na natin papatulan ng Congress, ano? And I think the reason din naman na sinasabi ng mga nasa parte ng mga Duterte is bakit yung mas malalakas na impeachment complaint ay hindi man lamang naisalang or hindi man lang inaccept man lang, ano, kagaya ng third impeachment complaint laban kay President Marcos. And that, I think, is the reason why they're saying that there are actually double standards, which I believe, yes, there are, primarily because, let's face it, we've been focusing on the impeachment of the Vice President for the past how many years now. And we're still keeping and, we're still singing the same tune despite and in spite of the so many things that happened. Nandiyan na nagkaroon na tayo ng flood control scandal, nagkaroon na tayo ng mga problema regarding this, that's male-maleta thing, no? Pero ang focus pa rin ng Kongreso is still to impeach the Vice President. So in short, what I'm seeing right now, no, basically is that they are really trying to weaponize the powers of the Congress. They're really trying to make ample use of whatever resources there may be in the lower house. Pero in the process kasi, they're also trying to parang challenge or even mock the intelligence of the people eh. Yun yung nakikita ko rito na parang bang alam naman natin kung anong pulot dulo nito, no. So political po. Ginagawa lang natin talagang batayan itong mga impeachment proceeding, pero I think it's very clear to the minds and the perception of our countrymen that it's really all about 2028. Nothing more, nothing less. So sir, Professor, ito lang, tanong ko po, are you refuting po yung sinabi po ni Justice Chair Jervil nga Luistro na sapat po ang substance, sapat ang batayan? Kasi sabi nga niya, today is about justification. What do you think po? Sapat po ba talaga yung batayan? Was yesterday a day of justification? Well, in the first place, no, nung tinatanong kinontest ni VP Sara, yung kanilang mga naging pahayag, particularly yung sa ultimate facts of the case, no, to merely rely on, for example, on Madriaga, I think it really shows double standards already. Bakit si Madriaga ay kayang pakinggan at kayang ipasok ng kanyang statements isang napakalaking proceeding na kagaya nito? Pero bakit yung 18 Marines na hindi man lamang nating mapakinggan man lang sa isang investigative panel yung kanilang saloobin? So I think this really reeks of double standards. So kung titingnan naman natin talaga yung substance, syempre from their perspective, they will say that it is sufficient in form because they're the ones pushing forth with the case. Definitely, they're going to say that it is indeed sufficient in form. And then wag na nating alisin dito yung angulo na medyo merong personal na sasabihin na natin hinanakit siguro si Congressman Luistro dahil nga dun sa binanggit ni VP Sara na may pagkakautang sa kanya na hindi pa binabayaran. I don't know exactly. No? So may mga may mga angulo, Personal pero grudge. may personal grudge. No? Pero maliwanag kasi yung hanay nitong Justice Committee, if you're going to take a look at their background, no, very very clear and glaring na talagang they really belong to the administration. So, Prof, ito nga, for once and for all, do you agree po it is, in your opinion, sufficient in substance?
Well, for my take on this, no, I really think that it is not sufficient in substance to begin with, no, because primarily if they're still banking on the 125 million confidential funds, I think this has already been addressed a long time ago by COA, no, and I think if they're going to add more to this, I think it does not really merit. Ang sa akin kasi, it should not merit an impeachment proceeding anymore because some of these cases could actually be addressed using different legal means, no? Para na hindi na natin kakailanganin pang balubugin ang Kongreso at saka ang Senado with their legislative functions para lang bigyan ng pagkakataon ng isang impeachment complaint kagaya nito when in fact we are sabihin na nating emboldened to this problem that we have right now. Ang dami-dami nating kinakaharap, no, both locally and internationally. And pero ang focus ng Kongreso natin isa lang, impeachment lang. So I don't understand where that's coming from, really. So Prof, no, ito nga nung mukhang itutuloy nga, sabi mo nga mukhang very talaga focused ang Kongreso. Pero they need 1/3 vote. Yun na nga, the Correct. Justice Committee, if I'm not mistaken, 54 voted, no? And then only one nag-no, si Congressman Bong Suntay. Pero to get the 1/3 vote, they need 150 plus if I'm not mistaken. Do you think they'll be able to get that? When NUP already said yung party po ni Congressman Puno, sabi niya kung wala kayong papakita na bagong ebidensya, hindi kami sasang-ayon diyan. Doable pa ba, achievable pa ba yung 1/3 vote para hindi na umabot po sa Senado? Well, it depends. It depends, no. Pero from what I'm seeing right now, number one, like I said before, no, it's all about securing their political future. And I think many of our congressmen right now are not thinking in terms of what happened during the 19th Congress, wherein the elections is still far. Especially for the presidential race, and at the same time, nandyan si House Speaker Martin Romualdez that could easily back them up, and nandyan yung resources, no? So ibang-iba yung dynamics kasi ngayon. And I think these people, when they already saw that that VP Sara already declared her intent to run for 2028, they really need to calculate: is it really going to be beneficial for their political careers if they do this, or is this going to be just for the sake of voting just to please several friends and allies? No, at the end of the day, it's all about self-preservation. That's how I see it. So nakikita ko rito, no, dahil nga may mga statements na binibigay, mayroon na rin mga congressmen na nagsabi na, no, na mayroon na silang hindi pagsang-ayon dito. Plus, idagdag pa rin natin, na may mga, nung 19th Congress, may mga hindi rin bumoto in favor of impeachment. So, I don't think that these people will change their position, especially now. No? So, idadagdag natin dito doon sa mga maaring nagbago na ng kanilang mga decisions. So, I believe, no, siguro para sa akin, 50-50%, 50-50 chance. And dito natin makikita pa rin yung hatak ng administration versus the desire of the several lawmakers to also align themselves with Sara Duterte. So my follow-up question is lang there po is, do you agree with what Congressman Toby Chanco said? Na sabi niya, what he thinks, no, yung marami pong mag-iisip dahil nga pag si VP Sara ay manalo at maging presidente, babalikan niya talaga itong mga ito. Yung mga, lalo na yung mga yung kasama dyan po sa flood control scam, ay papanagutin niya. Sinabi po yun ni Congressman Chanco. Do you agree with what he said? Well, definitely do agree with that. Pero on the flip side din naman po, no, ang sa aking pag-unawa dito is that lahat ng mga tao na sangkot dito sa flood control na to at lahat ng mga involved dito sa pagtatakip sa mga personalidad, malalaking isda talaga rito. I'm pretty sure may mga exit plans na yan. No? And if ever VP Inday Sara will definitely win in 2028, definitely these people already know where to go or how to hide whatever they were able to accumulate. Alisin natin kung anong gagawin nila. No? So, but definitely, yung day of reckoning na binabanggit ni Congressman Toby Chanco will definitely be there. And I think it's good because
Because this is really what the public for a very long time is asking, no? Eh, hindi kagaya ngayon, nagkaroon na tayo ng ICI, wala naman nangyari. Nagkaroon tayo ng investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, wala pa rin nangyari. So, in short, for as long as there are people, in power, trying to hide and trying to shield more powerful personalities from being involved in this mess, hindi po talaga natin makikita ang katotohanan kasi laging may nakatakip, laging may nakapiring, no? And how could we justify yung pagkakaroon ng katotohanan at yung paglalatag nito kung lagi po talagang may nakatakip doon sa garapon, ika nga, no? So it's going to be very hard, and I think it's Sara Duterte and maybe her government in the future who could somehow open this lid, no, para sa atin ipakita kung ano talaga yung katotohanan. Okay, siguro ako naman panghuling katanungan, Prof, dahil nabanggit mo na nga po yung ICI. Ano naman po yung sa palagay ninyo kasi pinag-usapan po namin ni Pat Pito kahapon, magsasarado na nga po yung ICI, tapos na. Ngayong Marso, yung papel ng ICI. Sabi nga ni Patpi, parang walang nangyari. Ako naman po, parang siguro, meron naman po sigurong kaunti, kahit kaunting naidulot na maganda. Halimbawa, naging mulat po yung mga tao, etc. Yeah. Pero sa inyo pong palagay, ano po yung best exit strategy po dapat na ginawa ng ICI at sapat na po ba yung kanila naging papel dito po sa pag-imbestiga, supposedly, sa flood control scandal? Well, ako po kasi I always believe that the ICI is has been a toothless figure, no? Primarily because its very creation was, it was created haphazardly. Wala man lang talaga tayong malinaw na struktura, wala tayong maliwanag na staffing pattern, hindi rin klaro kung saan nanggaling yung kanilang pondo, hindi rin naman maliwanag yung organization mismo, no? So I think it was really created more of an appeasement mechanism, no? I've always said this many times over, na para lang sabihin na ito may nag-iimbestiga. But you don't create it, how can it be considered independent when in fact it was created by the president, who himself is being pointed out by several witnesses as also involved in this mess. So doon pa lang yung integrity niya, no? Kitang-kita natin may problema. Pangalawa, nung nag-resign yung mga top tier people here, like Benji Babe Singson. Magalong and Babe Singson, diba? These are people, men and people of integrity, na siguro hindi na rin nila kinaya, no? So they had to leave, no? So that alone will tell us na maaring yung accomplishments itong ICI talaga. Maaring, I believe meron naman talaga nagawa, no? They conducted ocular inspections, they did those things, no? Pero at the end of the day, yung hangarin ng taong bayan kasi sa isang independent commission kagaya dito na talagang gusto nating malaman yung katotohanan, mukhang hindi po nailatag sa atin. And that I think is the reason why I consider this as a dismal failure. Kasi sabi ng Pangulo, noong December may makukulong na, no? And right now, it's already March. Magpupunta na naman tayo, ilang buwan na naman. Wala pa rin tayo nakukulong na malaking isda. No? That alone will tell us na hindi niya hindi niya na-meet yung purpose and intent niya talaga. Correct. So yan ang aabangan natin pagdating ng SONA kung ano ay anunsyo ng ating Pangulo tungkol nga dito sa mga big fish or tungkol dito sa flood control scam kung sakali man ibanggit man niya. Maraming salamat po, Professor Froilan, para sa inyong oras. At sa uulitin po, hindi pa kasi tutapos alam po natin parang itutuloy-tuloy na nga yan ng Kamara ng Representantes. Maraming salamat muli. Thank you, Prof. Professor Froilan Canilo, ang ating political analyst at professor mula po sa UST. Oras, alas 9:24 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl! Tumaas na nga po na mahigit 2 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Ayon sa Department of Agriculture or DA, direktang naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang sektor ng agrikultura dahil ginagamit ito sa pag-aani, pagproseso at pagbabiyahe ng mga produktong agrikultural. Dagdag pa rito, may ilang negosyante ang nagbawas ng biyahe bunsod na mataas na gastos sa langis. Ayon naman sa mga retailer, nakadaragdag din sa pagtaas ng presyo ng bigas ang pagmahal ng farm gate price ng palay na umabot na po umano sa hanggang 30 pesos kada kilo nitong mga nakaraang buwan. Samantala, sinabi naman ni Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated National Manager Raul Montemayor na dapat paigtingin ang pagbabantay sa mga trader para maiwasan ang posibleng pagsasamantala sa kasalukuyang sitwasyon.
Sa kaugnay pong balita, makakahinga naman ang mga consumers matapos i-anunsyo ng Department of Trade and Industry or DTI na nangako ang mga manufacturer ng basic necessities and prime commodities na pananatilihing hindi magbabago ang kanilang presyo sa loob ng hindi bababa sa susunod na 30 araw. Kabilang po sa mga kilalang brands na nangakong pananatilihin ang kasalukuyang presyo ng kanilang mga produkto sa susunod na 30 araw ay ang mga sumusunod. Delatang sardinas na Unipack 555, Ligo, Lucky 7. 555. 555. Ligo, Lucky 7, Fresca, Morjon, Golden Town at Mega. Sa tinapay naman po, nandiyan po ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Sa ating bottled water, ang Wilkins at Nature Spring. Sabon sa katawan at panlaba, Safeguard Pure White, Tide Bar Original Scent at Green Cross Pure White. Mga rekado, Dato Puti Suka at Toyo at Lawrence Patis. Delatang processed meat mula po sa CDO at ang kandila naman mula sa Liwanag. At bilang karagdagang suporta, may ilang brands na pinalawig pa ang kanilang pangako at nangakong hindi magtataas ang presyo ng kanilang mga produkto sa loob naman hanggang 60 days. Kabilang po dito ang instant noodles at delatang pagkain na Lucky Me, Homey, Argentina, Lucky 7, 555, Swift Premium, Wow, at Shanghai. Sa kape naman po, Copico, Nescafe at Sunbig Coffee 3-in-1 ay hindi rin po magtataas ang presyo in the next 60 days. Sa kandila po, Export Candle naman. Layunin ng inisyatibong ito na magbigay ng katatagaan at ginhawa sa mga pamilyang Pilipino sa gitna ng umiiral ng mga hamong pang-ekonomiya. Ayan, no? So basta wag lang tayo mag-panic buying. Let's just buy what we can consume. Wag tayo mamaya bili tayo ng bili, tapos makalimutan natin mag-expire pa. Oh, tama. So just buy what is enough talaga. Masaya ako yung isa kong kape na banggit, hindi siya magtataas ng presyo in the next very 60 good. days. Okay, oras. Alas 9:27 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 9:27 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson po mula sa Trade Union Congress of the Philippines para tungkol sa mga mga trabahador, mga nagtatrabaho po. Mga manggagawa, Manggagawa. no? Oo. Ayan, sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:30 punto na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson po mula sa Trade Union Congress of the Philippines. Magandang umaga po, Sir Carlos. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga din po, Miss Patpi, Miss Ricky, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Salamat Ayan. po sa imbitasyon. Okay, Sir Carlos, mabuhay pa rin siyempre ang ating mga manggagawa at since last week, since pumutok itong gulo sa Middle East, we've been talking to all the stakeholders na apektado po nitong gulo po dyan sa gitnang silangan. At siyempre ang ating mga manggagawa kasama rin po dyan. Let's take it one point at a time. Ito po, may mga sinusulong po na yung 4-day work week para po makatipid po sa pamasahe, makatipid po sa sa kuryente, 'di ba? What's your take on this? Ang ating bang manggagawa ay pabor, sang-ayon ba kayo dito o sa tingin niyo po masyado po tayong napapagod dahil po humaba po yung araw natin? Opo, yung aming panawagan sa 4-day work week, dapat ito po ay produkto ng kasunduan at meron pong kasulatan sa pagitan ng mga manggagawa at ng kanilang management whether they would adopt yung 4-day work week, kasi unfortunately hindi po ito bagay talaga sa lahat ng industriya, especially sa nabanggit nyo. Kung magiging 10 oras, 12 oras sa isang araw ang tatrabahuin, ay napakahirap po yun sa mga labor-intensive industries. Correct. Gayon din, ang aming panawagan, basta trabaho higit 8 oras, regardless kung ito ay compressed work week, dapat yun ay bayad ng overtime pay. Napakahalaga ho nito, especially dahil mas marami po tayong mga manggagawa na arawan ang sweldo. Sila yung nangangamba na kung gagawing 4 na araw ay magkakaroon sila ng kabawasan sa benepisyo at sweldo na yun naman po ay pinagbabawal. So pero may follow-up lang, Jer. Yung overtime pay ho ba, meron na ba tayong batas kung paano i-compute kung 4-day work week po yan? Yun nga po yung nananawagan kaming repasuhin, kasi alam niyo po ang nag-govern dito, especially for private sector, ay isa lamang pong labor advisory ng Department of Labor and Employment na naisulat yun way back pa 2004. Oh. Ang nakalagay kasi doon ay hindi daw overtime pay yung
kung 10 hours per day. Pero yun ay directly contradicting yung labor code which states that for a day's work, work over 8 hours should be paid an overtime. Parang hindi ko maintindihan. So paano 'yun? Kung kayo po ang tatanungin, let's himayin lang po natin. Kunyari tayo po ay nakipag-usap sa ating mga boss, no, pumayag sila 4-day work week kasi kunyari front of house, no, clerical. So instead of Monday to Friday, Monday to Thursday na lang ako, pero ang pasok ko imbis na 8 to 5 magiging 8 to 7. Para po maging 10 oras, correct ba? Kasi 1 hour lunch break. Yun ba ay katumbas na sa overtime? But because my output is still 40 hours a week, it should be regular pay. Or should it be overtime pay? Ang ano po namin ay overtime pay sapagkat yung 8 oras na trabaho po ay yan po talaga yung standard tsaka yan ay fundamental na karapatan ng ating mga manggagawa kasi ang rason doon ay 8 oras na trabaho, 8 oras na tulog, 8 oras na personal na buhay. So kung gagawin nating 10 hours ang trabaho, yung 2 oras kasi kailangan bayaran ho ng premium yon. Kasi pagod na si manggagawa doon, sagad na siya, at gagabihin pa siya ng uwi. Kaya yun ang nananawagan kami na dapat bayaran ho ng overtime yon. Pero ang mas fundamental pa rin sa amin, bottom line sa amin, sana dito po sa mga 4-day compressed work week, hindi lamang po kasi dapat manggagawa yung pinag-a-adjust at hindi ho sana ito gamiting pangtapal dun sa mga dapat po lalong gawin ng pamahalaan bukod pa po sa overtime araw-araw ng ating mga manggagawa. Kasi ang ano ko naman doon, ang pagkaalam ko, correct me again if I'm wrong, ang tinitignan yung output di ba? 40 hours per week, ang suma total. So regardless, basta if you put in the 40 hours, it's not considered overtime pay. The reason nga nagfo-4-day work week tayo para po makabawas nga tayo po sa pamasahe at saka sa pag-on ng mga kuryente na pagdating. So kayo po, sa tingin nyo, you're going to be insistent na dapat overtime po ito? Especially po for the daily paid workers, For daily. yung mga arawang manggagawa po natin. Kasi doon naman po sa mga ang sweldo niya ay quincenas sa 30, yung mga regular workers. Yung iba po talaga, ang reality is that hindi na sila nang niningil ng overtime pay. Kasi nagkasundo na sila na itong 40 hours, ito ang bayad pa rin. Ayan po yung para sa mga no work, no pay siguro, no? Yung mga okay. arawan nga. Ako naman po, sir, alam naman po natin na lumampas na sa halos 100 piso kada litro yung pagtaas po sa presyo ng diesel at I think nasa 90 pesos per liter po sa gasolina sa iba pong mga lugar, ano? Pero parang hindi pa rin po gumagalaw naman yung sahod po ng ating mga manggagawa. So kung kayo po ang tatanungin, kung ikukumpara po natin yung actual living wage sa minimum wage po na kinikita po ng ating mga manggagawa, living expenses po, sapat po ba, makatarungan po ba itong hinihingi nga na 200 pesos na panukalang hingin na dagdag po sa labor cost po or labor labor wages. Wages po ng ating manggagawa. Sapat na po ba yung 200 pesos? Kasi po ikukumpara natin, ano, tumaas po lahat. Inflation, lahat ng mga basic necessities po, yung mga presyo po ng mga bigas nga, tumaas na rin po. Ano po ba yung makatarungan pong matanggap po ng ating mga manggagawa kung hindi 200 pesos? Opo, ang TUCP Party List nanguna sa pagsulong nung dagdag na 200 piso. Nung ano pa yan, 2022 pa nag-start yung kampanya na yan sa Kongreso. Naipasa yan na Senado at House of Representatives nung nakaraang Kongreso rin. At ngayong 20th Congress ay nirefile, ngunit binibigyan namin siya ng diin na dapat lalo ngayong aksyonan siya dahil nasa krisis tayo. Kung ang usupin ay sapat ba yung 200 pesos, ito po ay salbabida lamang doon sa ating mga manggagawa na kagaya na nabanggit nyo, nagtaasan na po lahat except lang yung sweldo ng ating mga manggagawa. No? In fact, sinasabi nga namin, yung ating mga manggagawang minimum wage earners na lamang, yung ating higit 5 milyon, sila po ay bibili ng pagkain, mas mahal, magbabayad ng kuryente, magbabayad ng pamasahe. No? Yun po lahat nagtaasan na, except lang yung kanilang sweldo. At wala naman silang natanggap na kahit anong subsidiya o ayuda o suporta mula sa pamahalaan. Gayun din, no? Although may mixed reactions din kami dun sa suspension ng pamasahe kasi parang binanggit doon na sinuspend yung
increase sa pamasahe para makatulong sa ating mga manggagawa. Pero ang paniwala namin, wag sana kaming pagsabungin yung mga manggagawa natin sa transport sector na nangihingi rin ng dagdag Correct. at yung mga manggagawang namamasahe naman. Oo. Pero Sir Carlos, ano yung pinakamalaking pangamba mo dito po kung magpatuloy po ang singalot nga po dyan sa Middle East? Ako, honestly, parang kung sakali, no, magpatuloy po yung digmaan dyan sa gitnang silangat at umuwi yung 2 milyon na mga overseas workers. Lampas 1,000 na ata pinauwi po dito dahil nangangamba nga sila. Kakayanin ho ba ng ating merkado, the labor market, to shoulder 2 million jobs here? Diba? Siyempre, pag uwi niyan, anong gagawin nila dito? Ang realidad po no sa yung totoo, direkta, prangka na assessment ay hindi po maganda yung landscape, no. Yung lumabas po na latest na January labor force survey, ang unemployment po natin nasa 5.8%. Yan ho ang pinakamataas na unemployment mula nung 2022 noong nasa pandemic pa tayo. So of course, natapos yung holiday seasonal jobs, nakaroon din ng epekto yung flood control corruption, nagkatanggalan sa trabaho yung mga nasa government projects. Ang reality no, ang unemployed natin dito nasa 3 milyon na Pilipino. Hindi pa natin binabanggit yung underemployed. May trabaho pero hindi sapat ang kita. So unfortunately po, itong mga OFWs po natin na mapipilitang umuwi, ay kailangan talaga mag-double time, triple time po ng Department of Migrant Workers natin doon sa kanilang reintegration program. Pero ang reality, maaari po makahanap tayo ng trabaho based sa kanilang skills na kanilang nalinang doon po sa bansa, ngunit maaari hong bumagsak sila sa underemployed o worse po, doon po makadagdag sa unemployed natin. Siguro jumping off on that question, Patty, kasi nga itong mga OFWs naman natin, alam po natin na medyo upskilled na po sila kumpara po sa mas maraming mga manggagawa sa Pilipinas. Magkakaroon po ba ng epekto ito pag halimbawa sa competition po, sa paghahanap po ng trabaho dito? Ano po nakikinitan yung sitwasyon po na magaganap kung halimbawa maghanap na po ng trabaho dito ang ating mga umuuwing OFWs versus sa mga po mga manggagawa ngayon dito sa Pilipinas? Siyempre po, lalong tataas po yung kompetisyon dun po sa ating labor market. No? In fact, binabanggit nga natin lagi, pati nga yung may mga college diploma na hirap pa rin humanap ng trabaho dito po sa atin. As kung doon naman po sa tinatawag ng upskilled, ang problema ko ay napakalayo naman ho ng wage level na meron ho dito sa Pilipinas kumpara ho dun sa kanilang pinanggagalingan na kagaya ho sa Middle East. Kaya hindi rin ho natin masisi yung ating mga kababayan na yung karamihan actually talagang ayaw umuwi, no? Kahit na sa panganib sila, kasi kung dito naman daw sasaluhin nila, mamamatay sila sa gutom. So napakahirap po talaga na choice na kinakarap ng ating mga kababayan. Sorry. Sige, go ahead. So how are you preparing for this, Sir Carlos? Ang amin pong nanawagan kami sa Department of Migrant Workers kasi ang TUCP party list po ang pangunahing nagsulong actually nung pag-establish ng Department of Migrant Workers. Ang aming unang panawagan talaga ay yung tinatawag nating skills inventory. Na pag-uwi ng ating mga OFW, sana meron tayong inventory o database ng kanilang skills para ma-match po natin sila sa trabaho. Pero more often than not ay ang napupuntahan po nila yung sa entrepreneurial. So ginagawa po natin sila sumama sa MSMEs since 90% naman po ng ating mga negosyo ay nasa MSMEs. Correct. Parang dapat ngayon, sa panahon ngayon, dapat umasa na lang tayo sa sarili natin. Magmuhuna na lang tayo sa micro or small enterprise, di ba? Para at least hindi tayo umaasa sa mga ganitong mga sitwasyon. My next question, Sir Carlos, is I don't know if this is a long way, a long shot, pero panahon na ba talaga dapat natin i-review na standardize na rin po ang sahod imbes na per region, kasi alam nga rin naman natin talaga per region iba naman yung cost of living Pero ngayon po dahil nga sa nangyayari po ngayon po diyan sa gitnang silangan, like ngayon ang gasolina, ang crudo, mas mahal sa mga probinsya kasi syempre yung transport cost di ba? Is it time that we should review already itong imbes na regional tripartite wages board, dapat standardize na regardless of whether you're from NCR or Region 1, dapat pareho na ang sinasahod? Ito ba ay pabor o kayo po ay naniniwala na per region pa rin?
Matagal na po rin kaming nananawagan na repasuhin na itong ang tingin namin bulok at palpak na sistema ng Regional Wage Board since 1989. Ang problema talaga ay na wala talaga tayong proper implementation dun sa batas kasi kahit naglagay tayo ng kung ano-anong criteria doon katulad ng living wage, hindi talaga sinusunod yun ng ating mga regional wage boards. At ang nangyari, nag-start silang 89 pesos lahat, national minimum wage. Parang karera yan ng lahat ng rayon. Yung ating National Capital Region, nasa 695 pesos na. Pero yung ating mga kapatid na Bangsamoro, nasa 411 pesos lang. So napakalayo na po talaga ng agwat kung kaya kailangan talagang repasuhin itong pagtatakda ng sweldo at ang pananaw ng TUCP, kailangan magsimula ito sa isang nationwide na increase. Kaya nga yung sinasabi namin, 200 pesos dapat across the regions. Kasi yun ang magsisimula na kailangan na marirealize ng ating mga kababayan na oo nga, dapat isang figure lang ang dapat ini-increase. Then from there on, doon na natin pwedeng simulan yung pagpapantay. Oo. Pero yung ano lang nga doon, syempre parang baka maano naman, atakihin naman po yung mga employers dyan. Kunyari sa BARM, gumpisa sa 411. Ang laki ng hahabulin. Di ba? Baka hindi rin kakayanin ng mga kumpanya or ng yung mga may-ari ng mga negosyo, pahabulin yung rates po dito sa NCR at magsara na lang ng tuluyan, maging MSME na lang. So paano rin po babalansahin po yun? Sir Carlos, ano po nga ng mga naisip ninyo pong pagbabalanse? Definitely hindi ito pwedeng bigla. Kasi kung bigla, mabibigla rin yung manggagawa, mabibigla rin yung ating mga negosyante. Kaya kailangan meron tong transition one step at a time. And we feel na mag-i-start dun sa one step na yon ay isang 200 pesos na wage increase. Doon naman sa mga hindi talaga kakayanin, so may existing exemptions tayo for the micro enterprises. And then we could also think about yung wage subsidy. Isa rin yung parte dun sa aming panukala para konti-konti makaagapay naman yung maliliit na negosyo at yung transition period, yan ay napakahalaga, no? Matansya kung hanggang kailan ba bago magtuluyang magpantay. But of course, hindi lang ito usapin ng wage setting kasi dapat meron ding economic, developmental perspective na kailangan gawin ng pamahalaan. Kasi for the longest time, pinabayaan nila yung about sa cheap labor. Ang tingin nila, babaan natin ang sweldo, pupunta yung investor. Ang reality, yung pinakamataas na sweldo sa Metro Manila, nagtakbuhan lahat yung ating mga manggagawa sa Metro Manila, sa Region 4A, kasi mas mataas ang sweldo ron. Okay, ako po, Sir Carlos, talaga naniniwala ako na ating mga manggagawa ang gulugod po ng ating ekonomiya at hence ng ating bansa po. No? So, sa dami po ng inyong mga nabanggit na mga pwede natin gawin, ano po yung masasabi niyong pinakamagandang structural reform na pwede po natin gawin when it comes to wages po ng ating mga manggagawa? Opo, yung unang structural reform talaga sa pagtatakda ng sweldo, kung ano man, mag-regional man tayo o mag-national, ay dapat naman since 1987 na sinulat natin sa konstitusyon yung salitang living wage, i-determine naman natin ano ba talaga yung living wage. No? Hanggang ngayon kasi walang kahulugan yan na itinatakda ang pamahalaan. Walang amount na binibigay. Kaya we are left na living wages nga ang tawag namin. Yung living wage na estimate nasa 1,200 pesos na. Yun ay bali sa Ibon Foundation. Pero ang pamahalaan wala pa ring ganung amount. So kailangan meron tayong North Star ba? Ang tingin kasi ng pamahalaan parang pangarap lang yan. So kung pangarap lang yan, pwedeng di natin maabot. Pero karapatan kasi yan ng mga manggagawa na dapat ang pamahalaan mismo nagsiset siya. Ito ang living wage, ito ang puntahan natin. Sabi nga nila, hindi nga living wage, survival wage na lang nga daw ang nangyayari. Kung dito nga sa NCR, sabi nyo nga, 695 kada araw, dapat talaga at least double income family ka para nga itong 1,200 ay makamit mo. Na sa tingin ko, halos lahat naman po talaga ngayon nagdo-double income na Hindi nakakayanin po talaga na isa lang ang kumikita sa isang household, correct? Tama po kayo, talagang karamihan nagdo-double income. Ang problema, dahil kakulangan din sa trabaho natin, yung kunwari, yung mag-asawa sila, yung isa talagang nakaka-minimum wage, yung iba minsan below minimum dahil rumaraket na lamang, makadagdag lamang doon sa kikitain para sa kanilang bahay. Ngayon nga, parang ang tingin namin, yung minimum wage, parang immune sa Middle East crisis kasi wala mang any
instruction, Department of Labor and Employment, even Pangulo, nabanggitin man lang, reviewin natin yung current minimum wage rates, pag-isipan natin yung cost of living allowance. Parang lahat walang nagbabanggit tungkol sa sweldo ng mga manggagawa. Oo. So dapat talaga isulong ng inyong ng inyong party list talaga po itong mga bagong hakbang para po talaga mas magkaroon ng benepisyo ang ating mga manggagawa. Oo. Tama po kayo at gayon din, naghanap na rin kami ng ibang paraan para makaibsan ng hirap ng ating mga manggagawa kasi meron di usapin ng buwis. So niisip nga namin, nagbigay nga ng emergency powers to sa excise tax on fuel, hindi naman natin alam kung kailan gagamitin. Kaya meron kaming panawagan din na tanggalin naman yung 12% value added tax sa kuryente. Kasi sobrang mahal na ng kuryente, ba't binubuwisan pa ng pamahalaan? Napahirap din sa ating mga manggagawa. So yung mga karamihan na itong mga measures na ito, kahit yung national emergency na declaration, unfortunately, parang minasama pa ni Undersecretary Claire Castro nung aming pinanawagan yun. Baka dapat muna pag ikaw ay kumikita ng let's say less than 250,000 a year, baka yung income tax muna baka mas doable yan kasi 10% rin po yan 'di ba? Kung ikaw ay nagneneto sabihin natin ng 20,000 kada buwan, 'di ba? At i-waive muna yung 10% na income tax free, di may karagdagan kang 2,000. Malaking tulong na rin po yun. Baka yan ang mga low-hanging fruits yata na nakikita kong mas doable. Kesa sa yung reposuin mo yung value-added tax. Kasi tagal Baka, I don't know you should be in a better position but top of mind yan pang naiisip ko. Opo, even yung kasi last time nag-set tayo ng income tax rate na yan 2018 to train law. So iniisip din namin yan repasuin, ngunit napakatindi talaga ng opposition ng mga economic managers kasi it is as if they are still in business as usual mode. Naniningil pa rin sila ng all forms of buwis. Sabi nila, especially at this time, kailangan ng pondo ng gobyerno. Pero parang nakakalimutan natin kung ano yung nangyari nung last year. Yung massive na corruption scandal. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang hustisya doon na sana yung mga buwis na yun ang nagagamit natin sa panahon ng krisis. Okay. Nako, sige po, Sir Carlos. Kami po ay with you, na talaga po sana gumanda po talaga yung kondisyon ng ating mga gagawa. We deserve that. Kasi nga, araw-araw, nagbabanat tayo ng buto, tumutulong ating pawis. Nagbabayad tayo ng buwis. Nagbabayad tayo ng buwis. Tayo po ay nagiging mananakay, di ba? Tayo po ay humaharap sa anumang sitwasyon para lang po umuwi tayo sa pamilya natin at mabigyan sila ng magandang buhay. Maraming salamat po, Sir Carlos Oñate po. Thank you, Sir Carlos. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Sir Carlos Oñate, spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines. At ang oras, alas 9:50 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Posibleng mabasura ang ethics complaint laban po kay Senator Ronald, ano ba nangyayari sa akin? Bato de la Rosa, na inihain dahil po sa kanyang umanong patuloy na pagliban sa Senado. Posibleng umanong mabasura ito dahil wala namang no work, no pay rule sa Senado. Tingnan mo, sana all. Kinumpirma ito ni Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson, Senator J.V. Ejercito kahapon. Anya, kailangan muna nilang amyendahan ang panuntunan ng Senado. Maaari din naman anyang ihain muli ang reklamo pagkatapos nito. Narito po ang pahayag ni Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson, J.V. Ejercito. Kasi outright, kung itutuloy namin yan, the case will be dismissed. Kaya nga wala kasi sa rules namin 'di ba? So it will be dismissed kasi it's not you cannot find it anywhere in our rules sa ethics or sa rules of the Senate. So we just have to amend the rules first and then probably they can refile just in case. Tinig po yan ni Senator J.V. Ejercito. Hindi na pumasok si Senator Bato de la Rosa sa Senado simula po noong November 2025. Nagtago si Senator Bato matapos kumalat ang usap-usapan na may warrant of arrest na ang International Criminal Court laban po sa kanya. Isinampa ng civil society group na huwag kang kukurap ang reklamo laban kay Senator Bato noong February. Anila, pagpapabaya sa tungkulin at pag-aabuso sa pribilehiyong ipinagkaloob
pinagkatiwala ng taong bayan ang patuloy na pagliban ni De La Rosa sa Senado. I'm sure mangingit-ngit si Sir Carlos, di ba? Kasi nga, no work, no pay. Siya, they enjoy, di ba? Meron silang guaranteed monthly salary. Sweldo. Tsaka may Aside from benefits that, pa yan. may benefits. Meron pa silang pork barrel. Alam naman natin yan. Tsaka dami yan sa Senado ha. Yung halimbawa, may clothing allowance, may Food transportation allowance. food allowance. Di ba? How to be you po, Senator Bato. Tumakbo tayo ng senador. Kung ayaw mo na maging presidente, senador. Okay, Ricky. Samantala po, sa iba pang balita, tinapos na ng Commission on Elections ang motu proprio investigation ito sa sinasabing undisclosed o hindi na ideklarang campaign contribution si Senator Rodante Marcoleta. Ayon po sa COMELEC, walang ibang ebidensya para mapatunayan na kagawa ng senador o ang senador ng election offense. May resolusyong may petsang March 18. Pinagtibay po ng COMELEC ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department ito na tapusin ang fact-finding investigation. Subalit, sinabi rin ng PFAD na napatunayan ng investigasyon na hindi nasunod ni Marcoleta ang Section 109 ng Omnibus Election Code. Inatasan ng COMELEC ang PFAD na maghain ng reklamo para sa election offense na kanilang o sa kanilang law department para magsagawa po ng preliminary investigation sa 3 kontributor na kampanya ni Marcoleta. Ito ay sina Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Hindi umano nakapagsumite ang 3 ng kanya-kanyang report of contributions sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Nagugat ang kaso sa pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na kontribusyon mula sa 3 nabanggit na individual bago ang simula ng opisyal na kampanya para sa 2025 national elections. Sa kanyang verified position paper, inilaban ni Marcoleta na sa ilalim ng desisyon ng Korte Suprema sa Peñera versus COMELEC, ang isang taong naghain ng Certificate of Candidacy ay tinuturing lamang na kandidato sa pagsisimula ng kampanya. Inilaban po ni Marcoleta na ang natanggap niyang kontribusyon ay bahagi ng kanyang personal funds at hindi saklaw ng Statement of Contributions and Expenditures. Sa isang panayam po, sinabi ni COMELEC Commissioner Ray Bulay na hindi pa kandidato si Marcoleta nang tanggapin niya ang sinasabing kontribusyon. How to be you again. How to be you again. Imagine, may 3 nagbigay sa'yo ng 75 million. Diba? Diba? Okay. Takbo ka ulit, senador. Ha? Takbo ka ulit, No, senador. thanks. Sa ating showbiz balita naman ngayon, nagpahayag po ng matinding suporta ang aktres at filmmaker na si Bella Padilla sa isang panukalang batas na layong palakasin ang industriya ng pelikulang Pilipino. Sa pagdalo niya sa pagdinig ng House Committee on Creative Industries, ibinahagi po ni Bella Padilla ang kanyang pag-asa na mas mapapalawak ang oportunidad para sa mga local filmmakers sa bansa sa pamamagitan ng naturang panukala. Kabilang po ang mas maayos na sistema at suporta para sa creatives. Ayon po sa aktres, mahalagang mabigyan ng sapat na proteksyon at patas na kita ang mga nasa likod ng kamera, pati na rin po ang mas ligtas na working environment sa industriya. Samantala, ibinahagi rin ni Congressman Javi Benitez, isa sa mga nangunguna sa panukala, ang kanyang pahayag sa social media kung saan binigyan diin ang patuloy na pagsusulong ng reforma sa film industry. Sa kanyang post, sinabi niyang nagpapatuloy ang kanilang hakbang tungo sa mas matibay at progresibong industriya para sa mga Filipino filmmakers. Nauna na pong imbitahan si Bella Padilla ni Congressman Javi upang ibahagi ang kanyang pananaw kung paano pa mapapabuti ang kalagayan ng lokal na paggawa ng pelikula sa bansa. Sa huli, umaasa ang aktres na sa tulong po ng panukalang batas, mas mabibigyan ng boses at pagkakataon ang mga Filipino filmmaker hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa pandaigdigang entablado. Kasi si Bella Padilla, baka not many know, she's a very good writer. Talaga ba? Ako nga, hindi ko alam yan. Oo, she's very smart yung babaeng yan. Kaya siguro siya inimbitahan ni Congressman Javi. And in line with that, I would like to congratulate also my boss, Congressman Albi Benitez, dahil po siya ay tinanghad bilang bagong... Itinanghal. Ano bang tama? Basta siya po ay bagong Deputy Speaker po ng House of Representatives naman. mula sa Lone District of Bacolod City. Kong Albi, ama ni Kong Javi. At ang oras, alas 9:57 na po ng umaga. Ito na po ang ating question of the day. Ang sambayanan, pinusuhan natin. Ano ang inyong pananaw sa pagsususpindi ni PBBM po sa PUV fare hike? Panoorin po natin ito.
Dapat sana, tuloy sana na yung dagdag pamasahe kasi mataas ang diesel eh. Ibawi, kaya yung piso lang, binawi pa niya. Malaking tulong dito sa amin na kumukommute, katulad ko. Mataas ang bilihin ngayon eh. Dapat ay babae pamasahe. Malaking kakulangan sa amin yun. May malaki, kung tinuloy niya sana yun, malaking kadagdagan sana sa kita namin yun dahil ngayon wala kami kinikita dahil yung napakamahal ng diesel. Yung kinikita namin, napupunta na sa diesel lahat. Kaso wala na kami nauuwi. Okay lang na tumaas lang din yung pamasahe. Kasi siyempre mahal yung gas. Kailangan lang din ng mga tsuper yung mga bumabiyahe para makabawi din sa nila, gastusin nila. Pero siyempre sa iba din, gusto nila ng mababang pamasahe. Kasi inisip ko din yung yung mga bumabiyahe. Ay, nako, ayun na nga. Parang no win Para-paraan na lang no? Oo. Para-paraan na lang kung paano ka makakatipid, kung paano kakikita. Kasi nga, hindi naman natin itong gusto. Sabi nga ni Secretary Garin, No. sabi niya, sumasakit na yung ulo niya talaga. Wala naman tayong koneksyon. O, diba? Sa gera, Sa no? gera. Ay, nako. Okay, Ricky girl. Well, dito po sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, party po kayo ng diskusyon. At tandaan, syempre, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kung ano na lang konting meron tayo, anuhin na lang natin, maghanap tayo ng pangginhawa. Small joys. Small Find joys, in correct. everything. Oo. Kaya Yan. sulitin po natin, tawanan po natin ang problema. Libre ang tumawa, di ba? Mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo ng mga masasayang alaala at syempre patuloy pa rin po tayo manalangin. Kaya tutok pa rin kayo dito bukas sa Ano sa palagay nyo? See you tomorrow po. Susunod na po ang Kada Umaga Girls. Mamaya 9:30 ng gabi, mata ng Agla International for the latest international news dito lamang sa Net 25. Happy Happy Thursday! See you tomorrow!